palihog. Ang akong wali karon nganong mag-ampo ta. Why should I pray? Pastor, ngano magyong mag-pray ta? Ngano man ato maning himuon? Maigsoon ko sa Ginoo, atog yung gisaligan nga maghatag nato kadaugan ang Dios. So isugot ta sa Ginoo sa pag-ampo o diya sa pag-ampo doon ay mga dagkong butang madawat nato sa atong kinabuhi. So isip usa ka Kristohanon dapat nato ni makatunan sa atong kinabuhi ang usa gyud ka importante ang pag-ampo. We need to give time in our prayers, no? So John chapter 16 verse 24, akong basahon, hitherto have ye asked nothing in my name. Ask and you shall receive, that your joy may be full. Palihog kamo ibasa, dunganan ninyo. Ready? Go. So, yung unang pulong sa Ginoo, you shall ask nothing in my name, ask and you shall receive. Mangayo ta, ug kita makadawat aron ang mapuno ta sa kalipay. Nagampo ta, Lord, salamat kay Ginoo sa imong pulong. Ako nagpray, Lord, nga ikaw mag-bless ka namo, Ginoo, sa among kasing-kasing karon na ma-challenge me to pray. Salamat, Lord, nga ikaw saad ka namo, nga ikaw magatubag sa among mga pag-ampo. Lord, kung sa among nakita dinhi sa church, usa ka ni Ginoo sa tubag sa among pag-ampo. Ako nagpray nga imong mga katawhan makaila sila, masayod sila, unsa gyud ka kagamahanan, Ginoo. Ikaw nagsaad ka namo, kami imong pagatubagon, kami mo pray para mapuno nga among kasing-kasing diha sa kalipay. Tanan akong ipangayo, in Jesus' name I pray. Amen. Daghang salamat, maglingkod mo. Why should I pray? Number one, prayer brings joy. Ang pag-ampo gahat nagdala kalipay sa matag usa kanato. Ang Kristohanon nga dili siya malipayon, usa niya nakakos kay di ka mainampuon sa Ginoo. No? So importante kayo na ang atong pag-ampo. So ang atong kasing-kasing, no, dili puno sa kalipay, kundo na kay kabalaka, no? Ug dili ka mapasalamaton sa Dios diha sa pag-ampo. Kani atong pag-ampo, ang atong pag-ampo dapat magsugod ta sa atong pagpasalamat sa Ginoo. So, unsay mahitabo sa imong kinabuhi, naa ba kay sa pagsulay, naa ba kay problema o troubles, but there are many things, daghang butang atong pasalamatan sa Ginoo. Sometimes ang atong gitanaw, ang atong problema nga gamay ra kaayo. No? Nalimot ta sa kaayo sa Ginoo. So ang mga Kristohanon nga nagsigig pray, they will remember those good things nga gihatag sa Ginoo sa iyang kinabuhi. So diha sa pag-ampo, maigsoon ko sa Ginoo atong pasalamatan ng Diyos, diya sa atong pagpasalamat sa Diyos, atong ma-realize unta ta ka blessed ng mga tao. Amen? Now, kung dili ka mainampuon sa Ginoo, dili nimo, kasi sa pag-ampo, ano mong hunahon man, unsa ka atong, sa mga butanga nga atong pasalamatan diya sa Ginoo kay, mo man ay primerong part sa pag-ampo, right? So, sa diyang mo, pikit ka sa imong mata, mo pray ka, and then, you will start praising God, thanking God. Imuno naon tong mga butang, mga maayong butang nga gitukod sa Ginoo sa imong kinabuhi. So you will realize how blessed you are. Amen. Usahay ang sige tag bagutbot ngano man kay di ta mapasalamaton sa Ginoo. Now, I don't know kung unsay naa sa inyong kasing-kasing karon. Gikan mo sa inyo, gikan mo sa trabaho, gikan mo sa inyong balay, o daghang mo giatubang ang mga problema, daghang mo gitanaw, and then you start murmuring. But when you start, thinking about those things nga imong pasalamatan sa Ginoo, so makuan ka, makomforted ka.
Usahay ang atong gitanaw nga, ubang usahay nga atong gitanaw nga wala kay sudan. No, pero may nalang ganing na nga wala kay sudan nga may kaglawas. Amen? Ang uban, naisudan pero nagdaot. No, di ba? So usahay, kulang ta sa kalipay kay nga naman dili ta mainampuon sa Ginoo. Daw ang Kristohanon nga mainampuon sa Ginoo, they trying their best, no, nga they will remember sa mga butang nga maayo nga gipiyal sa Ginoo, gihatag sa Ginoo nila. So prayer brings joy. Amen? So kung kulang ang imong kalipay, adto ka sa imong room, mag-ampo ka, Lord, tabangi ko. Lord, tagay ko kasing-kasing nga mapasalamaton. So, remember this, prayer brings joy. Why should I pray? Because ang pag-ampo, gadala nagkalipay, kalinaw sa imong kasing-kasing. So kung trouble ka, taghang kag yun na, murag distress ka, o unsa diya, pag-ampo, aron ang Ginoo hatag nimo mapuno ka diha sa kalipay. Then number 2, pray because God is interested in the small details of your life. Mag-ampo ta kay ang Diyos interesado siya sa gagmayng mga butang sa imong kinabuhi. Now in Matthew chapter 6 verse 26. Matthew 6:26. Behold, the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them, and you not much better than they. Naubisan pa ang mga gagmay nga langgam sa langit. Wala na sila magtanom. Di na sila kabalo magtanom. No, di na pareha sa tao nga magplano, nagtanom ta, aron makaani, kabalo ta mangutang. Kana sila wa. Pero gipakaon sila sa Dios. Kita pakaha nga mga anak sa Ginoo. Mga tao nga gipakamatyan ta ni Kristo dito sa cross. Usahay tungod sa atong kabalaka, no? Pero nalimot ang Ginoo, wala magtagad kanato. Ang Ginoo, kuan siya, interesado siya bisan sa mga detalyeng mga butang sa imong kinabuhi. Because gimahal ta sa Ginoo. Amen? Pray. Dili ang Dios kuan siya, kining dili siya kanang walay pagtagad sa tao. Na marag baliwala lang taniya, no, dili ingon ana ang Ginoo. When you pray, paigsoon ko sa Ginoo ang Dios nakadungog siya. And then in Matthew chapter 6 verse 29 to 31. Matthew 6:29 to 31. And yet I say unto you, then even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Therefore, if God so clothe the grass on the field, which today is and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith? Therefore take of thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or wherewith all shall be clothed? No, usayang Kristohano, no? Nagantag kabalakan. Pero ano mabalaka man ta kung makapray ta? Amen? I don't know kung naabata unsay nagibati ninyo, naba mo sa kabalaka, dagamong yunahuna, buro sa kong asawa, nagikoy gipa-eskwela, gamay ra kong kita, o whatsoever, naisakit, unsa diya. The thing is, ang Ginoo nagtagad nato. Ang Ginoo kabalo siya sa atong gikinahanglan. Usay ang Kristohano, no? Tungod sa atong kabalaka, dili ta mo musunod sa Ginoo. Di ta mo simba, tungod kay nabalaka ta, nga wa tay kwarta, mo trabaho ta, magnegosyo ta sa panahon nga Domingo. Ingon si Jesus Christ, O ye of little faith.
Dapat kita nga mga Kristohano nato hinunduman nga dunay tay Dios nga nag-amuma kanato. So, dapat no pray ta. Ang Ginoo interesado sa atong kinabuhi. Malipay siya. Kasi diha nga mangayo tag panabang sa Ginoo. Muna'y kalipay sa Dios ang atong pag-ampo, ang atong pagtuo niya. Amen? So, kung nata sa kabalaka, no, usahay mo gamay ang atong pagtuo, mo gamay ba? Usay mga Kristohanon, usay unahon nila ang mga butang ning kalibutana. Kasi ilang pagsimba kaysa mga butang diha sa Ginoo. Ngaunta ang Dios maoy no makahimo siya sa pag-bless kanato. Makahimo siya sa pag-supply sa atong panginahanglan. And because of your little faith, mo na hinungdan nga ang Diyos dili ka bless nato. Kung ang Kristohanon, kuhan pa lang, musalig pa lang sa Ginoo, palagi problema ko. Ang Diyos is always there. He is powerful. He can do, no, if you trust in Him. Even in our faith promise offerings, sometimes ang Diyos babag na sa panalangin sa Diyos sa atong kinabuhi. Ano man, ang atong pagtuo, gamay ra kayo, igo lang yun na luwas. Dapat mo increase ang atong pagtuo, mo grow. After we got saved, you need to trust God in our money. Lord, bisag lisod ko, pero kaning akong tithes, imuha ni Ginoo. Bisag wa ko'y ipabalon sa akong anak, kaning another na akong commitment para sa faith promise, ako ning isalig ni mo Ginoo. That's mao na kalipay sa Ginoo, our faith. Amen? Diya, makita ang Ginoo, kabalo ang Ginoo. Di ka matinud-anon because sa imong gamay nga pagtuo. Naunta ang Dios gamahanan siya. Kung gisalig na to ang sa Ginoo ang atong kalag, how much more sa kwarta? Amen? So dapat kitang mga Kristohano, no, ang Diyos nagulat siya. Naguwat siya. He's excited to bless us. Nagulat siya nga mubutang ta sa itong pagtuo niya. Daghang mga Kristohanon nga di yun makahimo sa pagsimba matag Domingo kay nagtanaw sila as sayang kung di ta magtrabaho. Sayang atong sweldo. Sayang ang atong kita anang Dominguha. Anang adlawa. Kay nga naman, tuod kay wa sila musalig sa Ginoo. Ngaunta, ang Dios mas dako siyang mahimo. Kung ato pauntang giuna ang Ginoo. Amen? Now, mas dako ang kamot sa Ginoo. Mas dako og mahimo ang Dios kung siya mo trabaho sa atong ginabuhi. Sulay ganinyo, unahan ninyo ang Ginoo. Then mo pray ka mo, Lord, tabangi ko Ginoo. Lord, tagay kong pagto. Lord, I will follow you. Ano man? You know, ang Diyos, ang Ginoo, interesado siya sa tanang detalye sa imong kinabuhi. God knows sa imong kalisod. O sa atong blimo ng atong amo, atong gobyerno. Mga igsoon ko sa Ginoo, bisag asa ta. Bisag kinsay atong amo, ang Ginoo makabless siya nato. Kung musalig ta sa Ginoo. Bisa pag kinsa pay atong amo. Bisa pag kinsa pay atong presidente. Kung dili ta musunod sa Ginoo, wala gihapon tayo mahimo. Amen? You need to realize that. No? Nga dapat atong mainunduman nga ang Diyos, no? Nagmahal siya nato. Ang Diyos nagtagad siya nato. Naghuwat siya na kung kita musunod ta niya, andam siya o greedy siya nga mububo og panalangin sa atong kinabuhi. Number 3, why we pray. Pray brings joy. Pray because God is interested in the small details of your life. Unsa diya, doon na kay problema, unsa diya, muna atong isulti na sa Ginoo. Lord, sakitan di ko Ginoo. Lord, wala ko'y ipalit na og toothpaste. Lord, wala na ko'y bugas. Lord, gusto na sa Ginoo, isulti ni mo niya. Ha? Palipay ang Ginoo niya na. Is our Heavenly Father. O ang Diyos gusto siya nga
ang atong saligan dili mga tao o unsa diya ang atong saligan siya gusto na sa Ginoo. All your troubles. Dapat kung tirang ka, magtirang ka dito sa Ginoo. Ginoo, unsa man na sa Ginoo, napandol ko na niya, Lord, kay sa iyang sinultihan. Kana Lord, wa ako ganahi, kay nakita na ko siya nga, unsa imong ikasaway sa Kristo. Andito na isulti sa Ginoo. Nga naman, interesado ang Ginoo, maminaw siya, unsay naa sa imong kasing-kasing. Unya ang Diyos gusto siya nga, iya kang i-bless. Pero nagulat siya nga, musunod kaniya. And then number 3, pray because God will listen. Kasoy naman ang tao nga imong sultihan, di maminaw, bati kayo no? No? Na musulti ka, lahi ang gitubag, wala na maminaw. Usay sa atong asawa, atong bana, nag-istorya ka, paguman, mukalit lang putol ba? Aka padalo niya, wala na maminaw, maglagot ang durot ang istorya, niya wala maminaw. Ako, nagwali ko rin, naminaw ba mo? Kasi wala po mo maminaw ba? So, lain, pero ang Ginoo, dili sa ingonana, ang Ginoo nasa batasan. Amen? When you pray, God will listen. In 1 John chapter 5, verse 14, and this is the confidence that we have in Him. Na naa na ta sa Ginoo, naluwas na ta. That if we ask anything according to His will, remember this. This is very important. Dapat ang atong gipangayo according to His will. Kanang kabubuton sa Ginoo ba? He hear it us. Ang mga Kristohanon, sometimes, no, kita mga Kristohanon, including me, usahay mo, desisyon ta, di ta mangayo o unsa man ni Lord, imo ba ning kabubuton? Unya, inikalisod-lisod na, di na ta mangayog tabang sa Ginoo. Na importante kayo before o once unsa imo mga desisyon, pangayo sa Ginoo sign, Lord, imo ba ning kabubuton? Kanang imong dili kay ikaw magbuot, dapat ipanangin mo na sa Ginoo. And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. Tubagon ta sa Ginoo, maminaw ginang Ginoo nato. Kung mag-pray ta, surely God will listen. Maminaw gid siya nato. So, when you pray, when you close your eyes, and you talk to God, musulti ka, just remember this, nga ang Diyos naminaw siya. Nakadungog siya. So, muna kung mag-ampo ta, dapat serious na nga mag-ampo. Ha? So, unya, mag-pray man taon niya, taas itong prayer, dili ta magsaba kay ang Ginoo naminaw siya. No? And then number 4, pray because God cares about your troubles. Muampo ta kay ang Diyos nagtagad siya sa atong mga problema, mga kalisdanan. In 1 Peter chapter 5 verse 7, casting all your care upon Him. Ano itong ihatag ang atong mga concerns sa kinabuhi? Ngadto kang Kristo, no? Kung usahay ang atong mga problema, i-share na to sa atong amigo, okay man na. Pero mas maayo, i-share na to ngadto sa Diyos. No? Usahay ang atong amigo, di makasabot sa atong gisulti, usahay lainon ta nilang sabot, problema na inoong ka. Pero kung gadto sa Diyos, masabtan ka sa Ginoo, ngano mang dito man nato ihatag sa Ginoo? For He cared for us. Kaya ang Diyos nagtagad ka nato. Kaya ang Diyos concerned sa matagusa ka nato. Ang Diyos concerned siya sa atong mga problema. Concerned siya, no? Siya nga, ang gusto niya nga, maduol ta niya. Kung na kay mga problema, ang gihuwat gid sa Ginoo gyud nga moduol gyud ta sa Ginoo, moampo ta.
Ang ubang mga Kristohanon, pag naay problema, ang ato din hunahuna, kisa day atong hulaman. No? Ahata mo adto, ahata magpatabang. Una sa tanan dito ta sa Ginoo. Usahay kumuduol ta sa tao, balibaran ta, kasabaan ta. Pero ang Diyos, nagtagad siya. How about you tonight? What is your troubles? What is your problem? Sa may inyong mga problema? Usa ka dakong butang atong pasalamatan sa Ginoo that we have a God in heaven that cares about us. Nagtagad nato, nahigugma nato. Ang atong Diyos, maminaw siya, kumusulti niya. Mo-comfort ang Holy Spirit kung imong isulti ang imong tanan nga kabalaka ngadto sa Diyos. Ang Holy Spirit is a comforter. No? Siya mo'y atong guide. Mutudlo nato. Kung saan nato sa pagsulbad sa maong problema, siya mo'y atong kaalam ang Diyos. Ang pulong sa Diyos, yang gisulat, dire ug unsay atong buhaton sa mga problema. You need to read the Bible and then you need to pray. Amen? Pagkanindot yun sa kinabuhing Kristohanon. I don't know, unsa ka nga klase nga kinabuhi, ang akong kinabuhi, kung ako maluwas, wala ko'y kaalam. Sometimes ang mga Kristohanon na unta ka, dapat you have God in heaven, nga mutabang nimo pero wala ka muduol sa Ginoo. Ang imong tanaw sa Ginoo nga murag dili katabang siya, muna nga di ka mugahin og dako nga pagampo. Now, in times of your troubles, remember this, nga ang Diyos nagtagad kanimo. Nga ang Diyos, gihigugma ka sa Ginoo. Ang Diyos, concern nimo. Muna, casting all your care upon Him, for He careth for you. Kay ang Diyos, nahigugma nato. Nagatiman ka nato. No? Kabalo ang Ginoo, unsa imong sa mga butanga nga imong kabugaton. Kumusulti ka sa Ginoo, ang Diyos nagtagad siya. So sayang ang oportunidad kung di na ito nabuhaton. And number 5, last, pray because God answers prayer. Do you believe that God can answer our prayers? Unsay atong nakita sa atong church karon? That's the result of our prayers to the Lord. Sa una, pagtukod nato diri, itong atong simbahan kanipa, di pa aircon. Dagan sa mga ladies o mga men, nakigsulti sila nako, nakuyawan sila nga magtukod na ta. Hindi pa man ko, pastor ato, nagtukod na ta, magtukod na ta Brad o boss Ray. Kunyag di ta kapahuman, wala pa man tay kwarta. Mag-ampo lang ko ta sa Ginoo. Nyag basig ma-pressure ka ba? Nyag di ka kapahuman. Ma-pressure ta. Ko ay, kung dili na to na mahuman ng simbahan, unda anang watay kwarta, pahuway sa pagkonstruksyon, anang alang ato ng humanon, watay kwarta. Bisan pa ang tanang kita sa SLW, the whole year, gamiton og tukod diri, di gyud na. Kaya during the time, pila ra ginansya to sa SLB. Mayra kayo. Di gyud paigo, bisan pagtanang kwarta pa halin sa SLB nga ginansya, itukod diri, di gyud maabot. Pero nagsugod ta, nangayo ta sa Ginoo, nagpray ta, nagluhod. Ang uban ninyo, salamat ko, ako nadumduman, doon ay mga Kristohanon, naghatag og 10,000, naghatag og 20,000, gibaligyan ninyo yung baboy para itukod sa atong building. Pero gamay ra gihapon, di gipaigo sa amount. Pero abi ninyo no, 1 year na human na to. Amen? What's that? Tubag na sa itong pag-ampo. Imposible mga butang atong nakita. Diba? And then pag-renovate na to, imposible kayo, 21 million, hana to na pangitaon. Hana to na pangitaon, kwartahan na. Pero we start praying. O gato nakita nga ang Diyos nagatubag sa atong gipangayo. Basta kabubuton sa Ginoo. Amen? And siya, call unto me. Call unto me means, tawag ako ninyo, ampo mo.
I will answer thee. Kay tubagon ta mo, and show the great and mighty things, aron makakita mo mga dagkong butang, nawa pa ninyo makiti. Sa akong kinabuhing Kristohanon, daghang mga butang na akong nakitaan yun, diha sa pag-ampo. Kung atong pag-ampo, mag-serious na sa pag-ampo sa Ginoo, and we plead to God, kanang murabag, kung di ka tubagon sa Ginoo, murag mamatay na gyud ka. Murabag, grabe gini mo hangyo sa Ginoo. Ang Diyos malipay niya na, ug makita nimo mga kahibulungang butang sa Ginoo. Now, ang Diyos nagsaad siya, nga mutubag siya gyud sa atong pag-ampo. Usa may tubag sa Ginoo. Una, ang tubag sa Ginoo, no. So, maybe ang imong ipangayo, di nakabubuton sa Ginoo. Pastor, nangayo man ko sa Ginoo, wala lagi ko makadawat. Siguro ang tubag sa Ginoo, no. Basta iya kang gitubag. No. Kay dili na kabubuton sa Diyos. Ako na siging gi-share ninyo. Sa una, gusto kong magpulis. Grabe yun. Take kong exam, tanan. Basta, mutung ako. Di man na yun ang training. Pa-cancel. Anto, doon ako mutungan. Nadayon sila. Kaya dili ito kabubuton sa Ginoo sa akong ginawi. Wa ko makasabot pa ni Anto as the first place. So una, gusto ko mo trabaho sa Pepsi Cola. Ay, nagsaad na ang general manager nga anang bulana, dawaton ko. Pag ato na ko, wala na siya, nag-resign na. Doon ay kabubuton ng Diyos sa akong kinabuhi, lahi. So, adi ta mag-uol kung doon na, siguro nag-ampok ka, maminyo ka. So, nag-ampok maminyo. Wala man kunin mo gitubag, Ginoo. Yan, discourage ka. Ayaw ka discourage. Di na kabubuton sa Ginoo, dili mo sugot ang Ginoo nga magmiserable ka. Amen? Labaong nasayod ang Ginoo, saligi lang ang Ginoo. Unsay gitugot sa imong kinabuhi, that's the best thing for you. Sa unay ko, grabe. Nga-apply kong trabaho, di gyud ko madawat. Nga-apply ko mamaligyag Plurwax, murag gadawat nako. Kaingon kong di malasa ni kinabuhi. Nag-faithful, unta ko sa Ginoo dito sa Cebu. Pero, karon ako nasabtan nga nung gitugot to sa Ginoo. Because the will of God, dili na mao. So, kung doon na mo igipangayo, nga wag itubag sa Ginoo, ayaw mo paglasong. Saan nang lasong? Kanang magrumintado ka ba? Manluod ka sa Ginoo. Ampo unta ko nga kana siya manguyab na ako. Ayaw na lang diya. Ayaw kasuko. Mga babae, di mo magunaw nag-regards. Pag-what mo. Para mo mga unbeliever niya na. Uy, gwapo lagi siya. Ayaw na, bisagi gwapuhan ka, paghilom lang. Amen ba? Ha? Kamu po mga lalaki, mag-ampo sige mo tarong sa Ginoo. No? Kung di mo sugton, di mo masuko sad. Kaya di na kabubuton sa Ginoo. Nya ikadua, wait, ulat sa saktong panahon. God has a right time for you. Di pa panahon, kung sa itugot sa imong kinabuhi, learn to rejoice. That's faith from God. Kaya kawaguri ko, nganong wala man ko, nganong wala man itugot sa Ginoo, nganong yunani man. Do not question God. Ang mga Israelites, tanawa mga Israelites, wala sila gipasulod sa land of promise because nakita ang Ginoo, di pa sila ready. Di pa sila ready. Kita Kristohanon usay, di pa ta ready i-bless sa Ginoo. Bisig i-bless na sa Ginoo, may mutang boastful. May mutang hambugiro. Tungod nun niya na mawala ta sa ang atong pag-alagad sa Ginoo. O sa gihimo sa Ginoo, gipatuyok-tuyok sila sa kamingawan. Anto nag-complain sila. Ano man, ang uban gusto gyud mo sud. Kung gusto mo sud, patay sila tanan. Now, Christian, kung sa imong gipangayo sa Diyos, pagitugot sa Diyos, ayaw kaguol, pasalamatin ang Ginoo. Amen? Maybe, dili pa panahon sad. Pastor, ang akong edad, lapas na sa kalendaryo.
Salig lang sa Ginoo. Pangalagad lang sa Ginoo. Be faithful. Nga naman, kung mamatay ta, yung sila kanang kuhaan ko no, pastor, kanang di maminyo, dili makasulod sa langit. Wala na sa Bible. Mas maayo nang ulitaw pa mo, dalaga pa mo. Kung gitugot sa Ginoo, punay pinakamaayo. Kung kana mo pagbuot sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Amen ba? Mabutan ng panahon. Kung ang pinaka-the best nga may tabo sa imong kinabuhi, God will allow it. Serve the Lord. Be useful. Diri sa buluhaton sa Ginoo. Ang importante lang, wa ka ma-discourage kay ang Ginoo malipay siya niana og i-reward ta sa Ginoo. Amen ba mo? Sa man ang pag-una ka sa kabubuton sa Ginoo, mag-miserable ka. Enjoy sa imong kinabuhi. Kung sa'y gihatag sa Ginoo, ampo lang. Bisag babay ka, di na sa'yo po, Ginoo. Magbinyag yung ko, Lord. Ay, kay mingaw kay nang wala tay bana. Awan man ay sa'yo pa na. Amo mga laki, way sa'yo, mangayo mong asawa. No? Nya, detalyado yun, Lord, ang akong gusto sa akong asawa, kanang height, 5'4" o 5'5", taas na ba na? 5'5" above. Ako magbuot ka mo na yung pangayon sa Ginoo. Pag tanaw ni mo, ay, mubo man, dili ni kabubuton sa Ginoo. Pero nag-ampo po ka, Lord, ang akong maasawa, ang baba na, Lord, kanang mubo lang, kay pareha min duha. Pag na mga taas, mo, nagdi mao, kay mubura to, gipangayo. Dapat si specific kita. Amen? Faith na. Doon ay pastor, si Pastor Nere. Nag-ampo siya 35,000 para sa iyang building. Ayuta ba to? Gitawagan siya. Tingnan nga. Primero, giingnan sa iyang silingan na moabuto akong anak, pastor. Istoryaha to akong anak para tagaan ka para sa imong luti. Ay, naulaw ang siya musulti sa anak gikan sa abroad. Anto ni uli na lang. Tingnan niyang mama siya, naulaw lagi ko, ma'am. Kung niadto pa ko sa imong anak, ma'am, pila ka ihatag po niya. Ingon siya, tagaan ka to, pastor, og 500. Isa rin ito mao. Kato na nagtawag niya. Pastor, ani diri? Kay naaka diri kuan 30,000. Nay nagpahatag nimong 30,000. Wa si mo adtoy siya, dili ko, di na ako nadawaton. Ihatag lang na sa uban, kay akong ipangayo sa Ginoo 35,000. Ako'y nasayangan, kaya di niya dawaton. Kay gusto ko niya 35,000. Ay, wala rin duha ka bulan. Nagyo nagpadala niya eksakto 35,000. Malipay ang Ginoo niya na. Amen? You need to pray and ask the Lord. Lord, tabangi ko Ginoo. Lord, nagkinahanglan kong balay. Ginoo, nagkinahanglan kong trabaho. Ginoo, nga mudako ang akong income. Ang Ginoo, mutubag niya na basta para sa kaymayaan sa Ginoo. O niya, wakay klaro mo simba, unahon mo ng trabaho, negosyo. Yung ka, Lord, i-bless ang akong negosyo, nga budubo lang akong income. Hindi na mahitabo. Unaha ang Ginoo. He said, call unto me, and I will answer thee, and show great and mighty things which thou knowest not. And then, katapusan, ang tubag sa Ginoo, no, wait. Katapusan, yes. If it is the will of God. Kabuton ka sa Ginoo. Tubagon kita sa Ginoo. In Matthew chapter 7, verse 7 to 11. Matthew 7. Ask and it shall be given. Kung mangayo ka, tagaan ka. That's the promise of God. Ingon siya. Kung magpangayo, o sunod, seek, pangita, and you shall find. Kumanta mangayo, atong pangitaon. Kung si tubag sa Ginoo. Pagkatapos, knock, and it shall be open unto you.
makita na nato, tuktukon na nato, and the Bible says, and shall be open unto you. For everyone that asketh, receive it. Kinsa tong mangayo, makadawat. What a great promise. Amen? Ang akong asawa, grabe na akong pinangayo nini. Primero, sigong pray. Kabalo na nga akong uncle, basta ganing Sabado, mag-fasting ko, kay nangayo kong asawa, kay akong edad siguro ito, 26, 28 man ko na minyo. Kay sa una, wa ko'y ampo-ampo, iko ang mauna ni, ma-discourage ko. Tanaw na ko, di ni mao akong gipangayo. Di na ko. Hanto ni ko, Lord, dili na ko mo pili, Ginoo. Ikaw na'y pili, Lord. Kay kung ako'y mo pili, makuha ko, dili mamauba. Ko, Lord, pwede nga ikaw mo pili. So, pray ko, kinsag yun, ihatag sa Ginoo. Doon ay gusto na ko nga, panguyaban, ko, abi na kong mauna. Pero ang akong criteria, una, dili mo abroad. Iko bati apo na ng abroad doon niya, ibilin ta. Tigdalan na tas bag. Ikaduha na akong criteria, ang pamilya niya, dili ko kontrahan. Basta na ako'y panguyaban niya, wa pagay ko kauyab, suko ng mamagpapa, di na akong balik ko. Di ni mao, di ni gini mao. Pag pamisita na kong Jima, wala siya. Ingon si Mama Ining, gihatod pa kong Mama Ining, isa ay, kuwan lang ka nang, balik ha, balik sunod Sabado. Wagabi ba, iko kani, unisign. Gihatod pa ko, nagikan sa ilang balay, gikuyugan ko niya. Ipasakay ko niya motor, paglakaw pa kinang siya, balik sunod Sabado ha. Basta gigwapuhan to siya na ako, no? Pagbalik na ko sa Sabado, naanas Jima, giingnan ko na rin soy. Dili man ikaw akong giampo sa Ginoo, layo naman kaayo. Basta gibalibaran ko na rin soy. Ko, dili ikaw nag-ampo ko sa Ginoo. Wala na po ko nagsigig ang moral, Nag-Bible study ko niya. Kamu di kayo musugton, ayaw mo sigig ang moral pag Bible study mo. Nakaingon siya, dili man din siya bugoy, no? Nag-Bible study good. Akong away pa ko to siyang mama, di akong balik ko, kaya mo guti akong yampo. Ko kabati niya ng awayon ta sa mga igsuon, ko ti ana natay anak, tudluan atong anak pasukol na to, basta bati agyod. Kaya mo gini akong gipangayo sa Ginoo. Una di sa mo abroad, sa una doon ay babae nga akong Ginoo, mo abroad man ko, dili ko, dili ni mao. So, dapat specific ang atong ipangayo sa Ginoo. Sa imong gusto. No? Ingon ang pulong sa Ginoo. If what a man, verse 9, or what man is there of you, whom his son, anak bita sa Ginoo, right? As bread, will he give him a stone? Ang inyo bang anak mangayog, bread, tagani mong bato? Dili, kanang atong anak gigutom, grabe, murag hilapon ang atong kasing-kasing. Diba, nakasulay na ta sa kitang mga ginikanan. Diba, unsa ta ka-concern sa atong mga anak. How much more sa atong Diyos? Kita ganing mga wicked ta, usay dautan ta sa atong mga anak, pero di na to na mahimo because we love our children. How much more to our God in heaven? So, Christian, pangayo mong mga butang sa Ginoo because He promised that He will answer our prayers. Dili lang sa itong pagpangayo, dapat sincero ta. Kasuway na mo nangayo sa Ginoo sa kagabi. Ako na nasulihan for how many times? Nga doon ako gipangayo sa Ginoo, importante kayo. Mayroon ko ni Jim, I will not sleep. Tora ko sa office, mag-istorya ko sa Ginoo. Because my heart is have a burden and I want to ask God nga tubagon ko sa Ginoo. Makita ninyo ang gahom sa Ginoo. Or he asked a fish, will he give him a serpent? Inyong anak mangayog isda, tagaan ninyo bitin, dili na mahitabo If we then being evil know how to give good gifts unto your children,
how much more shall your Father which in heaven give good things to them that ask Him. That's a great, usa ka ni kadako kayo nga promise sa Ginoo sa atong kinabuhi. Even sa mga young people, even atong mga adult, no? It is a great promise, dako ni siya, kagisaad sa Ginoo, that we going to pray, God will answer our prayers. Dapat lang makita sa Ginoo, when we pray, we are serious sa atong pag-ampo. But tonight, we are going to pray sa kadaogan sa atong mission conference. Now, kung doon na tayo gusto nga atong pag-ampo tubagon sa Diyos, no? Importante kayo nga maghahatag ta sa Ginoo og rason sa Ginoo. Importante kayo maghatag ta reason sa Ginoo. Anong gusto ka tubagon sa Ginoo. Na last nga verse nga akong basahon, Isaiah 4:18 to 21. Ako mangayo ta sa Ginoo, magampo ta, no, magpasalamat man ta sa Ginoo, mangahitag pasaylo, mangayo ta sa Ginoo. Importante sad kayo nga maghatag-tag mga rason sa Ginoo. Isaiah 4. Palihog ko, tanaw ninyo, Isaiah 4:18 to 21. Isaiah 4:18 to 21. 18, verse 18, not 1, 18. 18. Isaiah 4:18. One eight. Ha? Wala. Sayop tayo ko ani. 41, I'm sorry. 41. Isaiah 41. Naway 41? Ano? Isaiah 41, verse 18. Isaiah 41. Oh, verse 18. So, kata sa verse 18. Ito basahon, I will open rivers in high places and fountain in the midst of the valleys. I will make the wilderness a pool of water and a dry land a spring of water. Verse 19. And I will plant in the wilderness the cedar, the sita tree, and the myrtle and the oil tree, and I will sit in the desert, the fir tree and the fine tree and the box tree together. Verse 20. That they may say and know and consider and understand together that the hand of the Lord hath done this, and the Holy One of Israel hath created it. Verse 21. What the Bible says, produce your cause, saith the Lord, and bring forth your strong reasons, saith the King of Jacob. So sa atong mga pag-ampo, importante kayo, atong dadon sa Ginoo ang mga rason nganong tubagon ka sa Ginoo sa imong mga pag-ampo. No? Produce your cause, saith the Lord. Bring forth your strong reason. Now, kung gusto ka nga i-bless ka sa Ginoo financially, what is your reason? Sa may hinungdan. Sulti nimo sa Ginoo, Lord, kay gusto ko Ginoo, makatabang ko sa imong buluhaton. No, dapat ato nang ilitukon ngadto sa Ginoo. Produce your cause, sa may imong cause, said the Lord. Bring forth your strong reasons. No, usahay magdala ko kuan papel. Sulat na ko ako mga rason dito sa Ginoo. And I'm going to pray and ask the Lord. So, blessing kayo na yung mga igsoon ko sa Ginoo nga makapray ta. No? Mga atong mga nasa atong kasing-kasing, atong iduol na sa Ginoo. Ang Ginoo nagsaad nato nga iya atong tubagon sa atong ipangayo. Now, how to pray? Pasalamat ta sa Ginoo. Una, pagsugod sa ampo, sa ganing magpasalamat sa Ginoo. Amen? Lord, salamat nga imo kong giluwas. Lord, salamat nga buhi pa ko karon. Ginoo, salamat sa oportunidad nga imo kong gihatag nga makapangalagad ko nimo. Dayon mangayo ka ug pasaylo sa Ginoo. Ikumpisal nimo imo mga sala sa Ginoo. Kaya nga atong sala mo na nakatabon, nakababag sa pagtubag sa Ginoo sa atong pag-apo. Sunod, mangayo ta sa Dios. Ngayo ta kadaugan sa atong conference, unsa inyong gipangayo sa Ginoo, personal ninyo nga prayers. Lord, nagngayo ko Ginoo nga imong kong i-bless o madugang akong income para sa imong buluhaton. Lord, nagayo ko nga imo kong i-bless ang akong negosyo,
i-pray nimo ang uban nga mga Kristohanon nga ginahanglan sila imong pagampo. Unya sa katapusan kaubat sa ngalan ni Hesus. Okay ba? So ito, magpasalamat. Mangayog pasaylo. Ya, mangayo ka sa imong pangayoon sa Ginoo, petition nimo sa Ginoo. Number 4, in the name of Jesus. Okay? So that's the way we're going to pray. No? Kaya mo na gitudlo sa Bible, dapat mangayo ta sa ngalan ni Jesus. Ha? Pag umana to pray, pangayo ta, human, in the name of Jesus, sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay? So, ang atong buhaton karon, nalimot tayo kuno nga, mag-prayer video lang tanay muwali. So, sorry kayo. So, sa sunod, natay pawalihon. Dili ako'y muwali. Para excited ta, makawali ang atong mga men.